Hi guys, magandang gabi sa inyo lahat. Kagigising ko lang at nakabawi-bawi tayo ng tulog. Ngayon po ay quarter to 8 p.m. At ito'y maia-upload itong video na ito mga 10 p.m. siguro. At pag ganun po ang pag-upload, wala na po nanonood. Pero okay lang. Si Senator Amy, no? Maraming nagulat sa kanya, sa kanyang revelasyon after ng confession ni Saldico. So, ito naman, matagal na tong inaantay ni nila Harry Roque, ni Maharlika, dahil nagsabi sa kanila si Amy Marcos na lalabas nga si Amy, si Amy, at sasabihin na niya na talagang confirm yung mga hinahinala ng mga tao na si PBBM ay gumagamit ng coke, Mary Jane, at iba pa. At eto na siguro, nagagalit pa nga si Maharlika nun dahil kasi after nung pagdakip kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, sabi daw sa kanila magsasalita na si Amy. Pero hindi naman nagawa ni Amy, kaya nagalit sila Maharlika. Siguro ito na yung time, no, Maharlika and Harry Roque, na ipinangako sa inyo ni Amy Marcos na sasabihin naman talaga niya, at ito nagawa na niya. Ito siguro yung time, perfect time na kailangan na niyang mag-confess din sa magsumbong sa taong bayan. At dito nga, dahil dito sa revelasyon ni Senator Amy Marcos, syempre maraming mga nag-react, iba't ibang klaseng reaction. At syempre yung mga nagtatanggol kay PBBM, iba yung tingin kay Senator Amy Marcos. At pag-usapan din po natin itong mga naging rigodon sa Malacanang, sa executive, yung mabilis na palitan. Sila Lucas Bersamin, Adrian Bersamin, and Amena Pangandangan. At itong si Lacson, ang tindi talaga ni Lacson. Pero hindi natanga ang mga Pilipino, Lacson. Tuloy-tuloy pa rin sa pagtatanggol si Senator Lacson. Okay, dito po sa confession or revelasyon ni Senator Amy Marcos, isa na lang po ang kulang para maging finish na. Katapusan na po ni PBBM ang pag-withdraw ng AFP, Armed Forces of the Philippines. Kapag nag-withdraw po ang Armed Forces of the Philippines, sobrang pilay na po ang power ng presidente. Ewan natin, baka malay mo, diba? Dito kay Saldico, nagulat tayo. Aba, kumbaga, kumanta. No? Kumanta. Kay Senator Amy, nagulat din tayo. Pwede tayong masurprise dito kay sino nga ba yung AFP chief? Kung sino man siya. Pwede tayong mag-expect, malay natin, mag-withdraw ng support ito. Kasi once na nag-withdraw ang support, ang PNP susunod na po yan. Dahil wala namang kalaban-laban kung maglalaban ng AFP sa PNP, wala pong kalaban-laban ang PNP. Dahil unang-una, sa bilang, mas mataas ang bilang ng mga sundalo kaysa sa pulis. Pangalawa, yung armas po ng mga sundalo. Lalo na meron silang Air Force, sakop ng AFP yan Armed Forces of the Philippines yan. Ang PNP kasi tagapagpatupad lang sila ng batas. Pero yung AFP talagang pandigmaan ng training yan. Iba yung training ng sundalo, iba yung training ng pulis. Saka sa sandata pa lang, ng mga pasabog, wala namang ganyan yung mga pulis. Kaya yun ang hinihintay na lang at katapusan na ni PBBM. At pwedeng sabihin yung sinabi dati ni Fidel Ramos, "Sorry Mr. President, I think your time is up." Yan yung sinabi ni
Fidel Ramos noong panahon ng tatay ni Bongbong. Na bumaliktad na sila ni Enrile. So dito po, marami pong nag-question kay Amy Marcos. Unang-una na si Sandro Marcos at syempre si Lacson, pero hindi lang yung droga ang revelasyon ni Senator Amy Marcos. Nung siya daw ay governor, talagang tamad itong taong to. Halos hindi pumapasok. Governor Walang iniwan po yan ngayon. Ganyan din po si PBBM. Ano ba ginagawa ni PBBM? Dalo lang ng dalo kung saan may Pagdating sa Malacanang, nagtatrabaho ba? Hindi. Puro party-party lang din Wala namang accomplishment. Paano anong trabahong ginagawa niya? Kung nagtatrabaho siya, dapat marami na tayo nakikita mga bagong infrastructure, mga bagong programa. Wala Kaya, hinahayaan niya lang sa sekretary niya, sige, magtrabaho kayo. Nakikita ng mga sekretary niya. Wala naman itong ginagawa. Mangurakot na lang tayo. Huwag na rin tayo magtrabaho. Wala pong nangyari sa 3.5 years ni Bongbong Marcos. Wala pong nangyari. Kaya tama yung sinasabi ni Senator Amy. Mapapaniwala ka. Kasi noong siya ay governor, halos hindi pumasok. At alam daw ito ng mga taga Ilocos. Hindi nila nakikita nung governor si Amy Marcos. Si Bongbong Marcos. Hindi nila kilala. Dahil si Bongbong Marcos, kumbaga sosyal na mayaman. Hindi yan nakikipaghalubilo sa mga mahihirap. Si Senator Amy, siya yung talagang yung nakikipagsalamuha sa mahihirap. Ito si Bongbong wala Pag pag putik ka, putik ka hindi ka papansinin yan. Ganyan yung ugali ni Bongbong Marcos. Sinasabi rin naman na hindi siya malapit sa mga tao. Politiko ka dapat malapit ka sa mga tao. Dito na rin nagkaroon ng justice itong sinabi ni yung unang nagbunyag sa droga. Ano bang pangalan nun? Yung babae. Yung partner ni Anton ba yun? O ni Tony Boy? Ano pangalan nun? So, nagkaroon ng justice yung sinabi niya na dati na nagpunta sila sa Forbes Park sa bahay nila Marcos Jr. at inaya siya ni First Lady, ni Lisa Marcos ng yung coke, pulburon. Inaya siya. Ano ang pangalan nun? Kalimutan ko yung pangalan Siguro naaalala niyo naman siya. So nagkaroon ng justification. 'Di ba? Na totoo talagang talagang gumagamit sila. Totoo. At yung paggising sa umaga, kasabay ng almusal, marijuana. Yung pong marijuana, yan po ay downers. Downers po. Yung shrubs at saka coke, pulburon, yan po ay uppers. So, kaya ka nagmamarijuana dahil gising na gising ka pa. Gising na gising ka. Para mabawasan yung tama mo, yung uppers, nagtitake sila ng marijuana. Kaya yung shrubs at marijuana, partner yan Kung gusto mong maging alive, dilat na dilat yung mata mo at ayaw mong makatulog. Yung bang magdamag kang gising, o mag-shrubs ka, o kaya coke. At kung gusto mong makatulog, titira ka ng Mary Jane. So yung partner yan. Saka yung mga gamis. Yung gamis, nakakapagpakalma yan. Alam nyo yung kay Tantoko, yung nahuli na nagkalat yung cocaine doon sa hotel nung namatay siya. Tantoko ba yun, di ba? Mayroon ding gamis yung investigasyon na nakita. May mga gamis. Pampakalma po yun. Kaya lang, hindi kinaya ni Tantoko. Siguro may problema na siya sa puso kasi
na overdose pa siya, natuluyan siya. Yan po yung mga revelasyon ni Senator Amy. Ngayon, sabi naman ni Sandro Marcos, stop accusing my father. Magkaisa tayong suportahan ang Pangulo. Wala na pong suporta ang tatay mo. Hindi na po namin sinusuportahan. Ang sumusuporta na lang sa kanya, mga bayarang troll. Wala na pong sumusuporta. Kahit sa Ilocos, kahit sa lugar nyo, wala na pong sumusuporta. And stop accusing daw. Hindi po yan akusa. Yan po ay revelasyon. Revelasyon. At isa ka, sabi niya, sabi ni Senator Amy, bukod sa tatay, bukod sa nanay, gumagamit din ang mga anak. Ha? Di ba si Sandro, makikita mo, maraming video, may mga picture, dilat na dilat yung mata. Oh. Ano tinira nun? Shabs. Shabs at tinira nun. Pag ganun na ganun yung mata, shabu yun. Oo. Ang tindi rin ito ni Sandro, sumasagot pa. At ito yung sinabi naman ni Senator Lacson. Napapanood ko yun. Naawa ko kay Pangulo. Hindi ko siya kamag-anak. Hindi naman kami close. Pero ang naramdaman ko unang-una bilang sa Pilipino, naawa ako sa kanya. Imagine the pain that he was undergoing watching his own sister lambasting him like that. Ayan, naawa daw siya sa Pangulo, si Lacson. Sa taong bayan, hindi ka naaawa. Sa amin, hindi ka naawa. Sa Pangulo ka pa nang awa. Magnanakaw, adik, doon ka pa naniwala. Doon ka pa naaawa. Kaya nga ang tanong natin, hindi mawawala sa isipan natin to eh. Ilang maleta ba binigay sa'yo? Lacson. May pangako ba sa'yo na ikaw ang magiging contender ni Marcos sa 2028? Yan po ay pangarap eh. Pangarap po yan ni Lacson maging presidente. Mamaya babalikan natin si Lacson. Ito naman po ang sabi ng ating Vice President Sara Duterte. Sinabing nahaharap sa ani ay crisis of confidence si BBM. Totoo po yan. Totoo po yan. Kaya lang iba ang sagot ng ng Malacanang diyan. Siyempre, hindi nila aaminin yan. Yung confidence po kay PBBM bagsak talaga. Wala na pong tiwala yung mga international mga foreign businessman, mga nagninegosyo. Wala na pong tiwala sa Pilipinas at sa liderato ni PBBM. Talagang pino-pull out nila. Wala na rin pong tiwala ang nakararaming mamamayang Pilipino. Yan po ang problema. Kapag wala ng tiwala sa presidente, hindi na po yan magtatagumpay. Kaya nalalagay po sa alanganin ang ating bansa. Dapat dyan nagre-resign na. Nagre-resign na po. Pag-usapan na natin itong naging palitan, Rigodon sa Malacanang. Si Lucas Bersamin na Executive Secretary ay pinalitan ni Ralph Recto at si Amena Pangandaman ay pinalitan ni Rolando Toledo at ito namang si Yusek Adrian Bersamin ay wala pong kapalit, so vacant po. Yan po yung mga tinanggal, pinalitan, no? Sabi ni Claire Castro, ito raw ay voluntarily resignation. Hindi po voluntarily resignation yan. Nag-usap-usap po ang sindikato, no? Claire Castro, at kailangan ka ng palitan, no? May pattern po eh. Ganyan po palagi ang ginagawa ni PBBM. Kagaya na lang po una, ito pong dating president ng PhilHealth. Noong pumutok po ang 60 billion, 90 billion corruption dito po sa PhilHealth, pinalitan lang po yung presidente. Ito nga, pakinggan natin yung Senate hearing dati, no?
Ayan. Then, Senator, one more thing before I read my very brief opening statement. No? Again, with regards to the 89.9 billion, Yan. because you know, it's not only you, Honorable Senator, it's not only Honorable Rafi Tulfo. Everyone is texting me, calling me, saying, ba't hindi mo inisip yung health concerns ng mga tao, pera ng health yan, bakit mo ginagawa yan? Again, I want to reiterate to this honorable committee and to everyone here in this room, no, I received a directive, no, which emanated from a cabinet meeting led by President Marcos, asking me to remit the 89.9 billion. So like a good soldier, I am following them. No? Ayan, naintindihan nyo? Doon daw sa cabinet meeting led by President Marcos, nakatanggap siya ng directive order mula kay President Marcos na i-remit ang 89.9 billion mula sa PhilHealth. Utos ni Pangulong Bongbong Marcos doon sa kanilang cabinet meeting. Now, itong pong dating president ng PhilHealth, si Ledesma, ano po ginawa? Pinalitan. Dahil nakakaladkad na po yung pangalan ng presidente. Senate hearing po ito doon na bisto. No? Senate hearing. So kapag ganyan, nakakaladkad na ang Malacanang, papalitan lang po yung kagaya nito, president ng PhilHealth. Sino yung sumunod na pinalitan nila? Saldico bilang chairman of appropriation. Hindi ba't pinalitan yan ni yung taga Marikina, yung congresswoman, yung yung nagkaroon ng artista ban, si Kimbo. Kasi pumuputok na yung flood control issue. So, pinalitan po. Pinag-resign, pinalitan bilang chairman ng appropriation, si Saldico. At ang sumunod nun, si Martin Romualdez. Papalitan lang po. Pero the same. Kasama pa rin siguro sa sindikato yung nakaupo. Pinalitan lang po si Martin Romualdez bilang Speaker of the House. Pinalitan ni Boji. Ganyan lang po ang ginagawa. Ngayon po, si Amena bilang secretary ng DBM, pinalitan din po. At sinasabi nga ni Claire Castro, sila daw ay voluntarily nag-resign. Hindi po totoo yun. Kasi nung in-announce, may kapalit na. May kapalit na po eh. Kung ikaw, presidente, at nag-resign yung secretary mo ng DBM, sa tingin mo, makakakuha ka agad ng tao? Makakakuha ka agad? Hindi ka makakakuha agad nun. Eto, nung in-announce, may kapalit na eh. So talagang inaayos nila kapag nasasangkot na ang Malacanang at ito. Si Amena Pangandaman, si Lucas Bersamin, maraming alam yan sa loob ng sindikato. Nasa loob ng sindikato yan eh. Itong si Amena Pangandaman, dati pa yung tauhan ni Bongbong Marcos nung senador pa lang si Bongbong Marcos. Nasa likod na ni Bongbong Marcos yan. Kaya trusted itong babaeng ito. Kumbaga loyal ito kay Bongbong Marcos. Pero dahil nababanggit na ng ilang beses itong pangalan ni DBM, pinalitan na. Anong gagawin susunod niya? Pasisibatin na. Papuntang abroad. O nauna na si Bonoan. O, dahil siguradong maraming alam si Bonoan sa mga korupsyon, sa flood control. Pinalipad na, kasama po ang pamilya. So, yung mga maraming alam, no? Yung bagman ni Saldico, si John Paul Estrada, si Mark Tiksay. Si John Paul Estrada, recently daw, may nabalitaan ako, silang mag-asawa, asawa ni John Paul Estrada, saka si John Paul Estrada, binugbog. Binugbog po ng taga-NBI. Nabalitaan ko lang. Bakit binugbog? Tinatakot po. Ha? Pagkatapos siguro bugbugin, hindi lang yan ang matitikman mo.
Kapag nagsalita ka, alam mo na ang mangyayari sa'yo. Sumibat na rin po. Nasa Chile na raw, pati si Mark Tiksay. Wala na po yung mga may mga alam. No? Pag may maraming alam, kagaya ni Amena Pangandaman, Lucas Bersamin, at itong si Adrian Bersamin, hindi ko kilala kung sino ito. Si Adrian, kung kamag-anak ba to ni Lucas o anak, hindi ko alam. Yan yung mga may mga alam, papalitan na lang. Yan ang mga pattern. Nakikita nyo yung pattern. Kapag nakakaladkad na para hindi na ma-question, palitan na lang. No? At baka lumayo ka muna out of the country. Huwag ka munang babalik. So, ganyan. May mga ganyan mga pangyayari. Kaya itong corruption, no? At confession ni Saldico, masasabi mong totoo eh. Yan po ang mga nangyayari. Yan yung mga nagiging hakbang eh. Para hindi sila ma-question, no? Papalitan. So, pag wala na sa picture, mahihirapan ka ng hagilapin yan. Hindi na yan magtatago na yan. Lilipad na yan abroad para hindi sila ma-question. Yan yung mga dapat ma-question. Yan yung mga tao na yan. Dahil marami silang alam. So, ganyan ang pattern. No? Kaya, totoo yung sinasabi ni Saldico. At abangan natin yung iba pa niyang sasabihin. Dito naman sa sinasabi ni Lacson, ayan, noong nagsalita nga, revelasyon ni Amy Marcos, un-Filipino daw si Amy Marcos. Si Amy Marcos, kaya niya isinumbong na yan sa taong bayan dahil concerned siya sa kanyang kapatid na gusto niya magpagamot dahil lulong na. Ang dami pong picture, video, Senator Lacson, ang presidente natin laging nakangiwi. Yan po ang epekto ng mga uppers, shabs, at pulburon. Yan ang epekto. Ngingiwi talaga yung panga mo dahil galit na galit yan pag malakas yung tama. Ang daming picture, video, nakangiwi ang presidente. Hindi nyo na maitatago yan. Ngayon, sinasabi nila, malinis ang presidente. Bakit tayo magpa-hair follicle test? Ha? Sabihin mo, Sandro Marcos, stop accusing my father. Magpa-hair follicle test ka rin. Yan nga yung hamon eh. Bakit ayaw nyo tumugon sa hamon? Hanggat hindi kayo tumutugon sa hamon, ang mamamayang Pilipino, hindi po confidence. Nananatiling nagdududa ang mamamayang Pilipino sa inyo. Kaya, sabi nga ni BP Sara, may confidence crisis ang presidente. Totoo po yun. Nakita po yan ni BP Sara. Si Lacson, dati, bumibilib pa ako rito eh. Yung mga 1990s. Yung mga banat ni Lacson. Ano pa, medyo bibilib ka pa eh. Pero ngayon, wala na. Hindi na effective. Kasi meron na social media, Lacson. Hindi ka na kinakagat ngayon. At yung pangarap mo maging presidente, wala na yan. Kasi kontra siya kay BP Sara. Dahil pinakamalakas na contender, dapat mawala. Dapat ma-disqualified sa 2028. Mayroon pong pangarap yan si Lacson dahil 2 beses na nga tumakbo yan sa pagka-presidente. Ibig sabihin, may pangarap mag-presidente. So dito, nakikita niya, baka magkaroon siya ng chance na manalo kung mawawala yung malakas na contender, which is Vice President Sara. Kaya kampi siya kay BBM eh. Kaya kampi siya kila Romualdez na gustong ma-impeach si BP Sara. Kasi yun ang pagkakataon niya eh, para maging presidente siya. Iniisip niya siguro kaya niyang talunin si Leni Robredo, si Risa Hontiveros. Kung tatakbo si Rapi Tulfo, kaya niya sigurong talunin. At kung sino pang tatakbo, yun ang naiisip niya eh. Mawala lang si Vice President eh. Kung talagang lalaki ka, hindi ka Pinky Lacson, ha? Kung hindi ka Pinky Lacson, kung talagang lalaki ka,
Lumaban ka ng parehas. Labanan mo si BP Sara ng parehas. Babae yung tao, ikaw lalaki, oh. Takot ka. Ang gusto mo, ma-impeach si BP Sara. Pumapanig ka sa mga congressman na gustong ma-impeach si BP Sara, 'di ba? Sa investigasyon mo, hindi mo iniimbestigahan yung mga congressman na ibinayong na nga ng mga diskaya. Panig ka kasi gusto mong ma-impeach si BP Sara. Pansariling ambisyon, sariling kapakanan ang iniisip. Hindi talaga tayo mga Pilipino. Tatawagin pa niyang un-Pilipino. Ikaw ang un-Pilipino. Si Amy Marcos may concern sa kapatid niya, may concern sa taong bayan. Mga kababayan, ito po yung kapatid ko, ito po ang ating presidente gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Sinumbong niya eh. Sinumbong niya. At napakahirap nun kung ang isusumbong mo kapatid mo. Hindi po madali yun. Kaya sabi niya nga nung umpisa ng kanyang speech, mabigat yung kanyang kalooban, yung dibdib niya. Mabigat. At halos hindi siya, nahihirapan siyang huminga. Kaya, yan na lang po ang hinihintay natin, mag-withdraw itong mga kapulisan at kasundaluhan. Pero, di natin alam kung mag-withdraw sila or baka ma-surprise din tayo. Malay nyo. Wala na pong iba eh. Hindi po mawawala ang mapapababa ang presidente kung hindi mag-withdraw ang kapulisan at kasundaluhan. Alright, yan lang po muna sa ngayon. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta. Ingat po kayong lahat. See you next time. Bye-bye.